Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ang puting sobre. Hindi ito ordinaryong sulat. Alam niya iyon dahil sa bigat ng papel at sa kulay pulang mga letrang nakatatak sa labas. Final notice of eviction. Bawat letra ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nang mabuklat niya ito, tumambad sa kanya ang mga salitang kinatatakutan niya. Mayroon na lang siyang 15 araw. 15 araw para lisanin ang maliit na apartment na naging tahanan nila ng kanyang anak sa loob ng 3 taon. Isang mahinang pag-ubo ang pumunit sa katahimikan ng kwarto. Agad na palingon si Thea sa kanyang anak, si Ethan. Mahimbing na natutulog sa kanilang natatanging kama, ang munting katawan ay nababalot ng makapal na kumot. Hinaplos niya ang noo nito. Mainit pa rin. Hindi ito ang tamang panahon para magkasakit. Hindi kailanman. Napayuko si Thea at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na nakakuyom sa ibabaw ng notice. Hindi! Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng sumuko. Para kay Ethan. Lahat ay para kay Ethan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at itinupi ang sulat. Itinago niya ito sa ilalim ng sandamukal na papeles sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Mamaya na ang problema. Sa ngayon, kailangan niyang kumilos. Mayroon siyang isang pag-asa. Isang email na natanggap niya kagabi, isang final interview para sa posisyon ng temporary secretary sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ang De La Vega Corporation. Ang sahod ay higit pa sa sapat para bayaran ang kanilang mga utang at makahanap ng bagong lilipatan. Ito na ang huling barahan niya. Tumingin siya sa orasan, 8:00 ng umaga. Ang interview ay 10:00. Kailangan na niyang maghanda. Dahan-dahan siyang nag-ayos ng sarili. Pinili niya ang desente niyang damit. Isang itim na palda at puting blouse na ilang beses na niyang isinuot sa mga interview na nabigo. Sinuklay niya ang kanyang buhok at tinalian ito ng maayos. Naglagay siya ng kaunting pulbos para itago ang kanyang pamumutla at ang mga bakas ng puyat sa ilalim ng kanyang mga mata. Kailangan niyang magmukhang malakas, propesyonal, hindi isang ina na halos gumuho na ang mundo. Dahan-dahan niyang ginising si Ethan. Baby, gising na. Dito muna tayo kay Aling Nita, ha? May pupuntahan lang si Mama. Namumungay pa ang mga mata ng bata nang tumingin ito sa kanya. Mama, masakit po ulo ko. Tila piniga ang puso ni Tia. Kung pwede lang sana niyang yakapin na lang ang anak niya buong araw. Pero hindi pwede. Ang gagawin niya ngayon ay para rin sa kinabukasan nito. Alam ko anak, uminom ka na ng gamot. Mamaya pag uwi ni Mama, may dala na akong masarap na sopas para sa'yo. Pagkatapos painumin ng gamot at bihisan si Ethan, maingat niya itong binuhat papunta sa katabing apartment. Si Aling Nita, isang byudang nasa edad 50, ang lagi niyang takbuhan. Naku, Thea, saan ang punta mo at bihis na bihis ka? Bungad nito. May interview po, Aling Nita. Pwede po bang pakibantayan muna si Ethan? May lagnat po siya. Pakiusap ni Thea, ang boses ay halos magmakaawa. Sus, oo naman. Halika rito, apo. Sabi ng matanda sabay kuha kay Ethan. Huwag kang mag-alala dito. Galingan mo doon ha. Ipagdadasal kita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. Salamat po, Aling Nita. Babalikan ko po siya agad. Hinalikan niya sa noo si Ethan bago siya tumalikod at nagmamadaling umalis. Bawat hakbang palayo sa kanyang anak ay parang isang karayom
na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang De La Vega Tower ay tila isang higanting salamin na sumasalamin sa langit. Napapaligiran ito ng mga mamahaling sasakyan at mga taong abala, lahat ay may kanya-kanyang layunin. Para kay Thea, para siyang isang langgam na napadpad sa mundo ng mga elepante. Humugot siya ng malalim na hininga bago pumasok sa naglalakihang pinto. Malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay sobrang kintab, halos makita na niya ang kanyang refleksyon. Sa 35th floor, kung saan naroon ang Human Resources Department, sinalubong siya ng isang babaeng nakangiti. Sumabak siya sa dalawang magkasunod na interview, isa mula sa HR manager at isa mula sa magiging head ng departamento. Sa kabila ng kaba, sinagot niya ang lahat ng tanong ng may kumpiyansa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa maikling panahon niya sa kolehiyo at sa mga dati niyang trabaho bilang waitress at cashier. Ipinakita niyang mabilis siyang matuto at masipag. "You did very well, Miss Ramirez," sabi ng department head. "There's just one final step. Our CEO insists on personally conducting the final interview for any position that works directly under his office. Please wait here. I'll call you when he's ready." CEO? Parang nanuyo ang lalamunan ni Thea. Hindi niya inaasahan yon. Makalipas ang halos 20 minuto na tila isang kawalang hanggan, tinawag na muli ang kanyang pangalan. "Miss Ramirez, the CEO will see you now." Dinala siya sa isang malaking opisina sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ay gawa sa solidong nara. Nang buksan ito, isang malawak na kwarto ang bumungad sa kanya. Ang isang pader ay puro salamin, tanaw ang buong syudad. Sa gitna ng kwarto may isang malaking mesa at doon, sa isang executive chair na nakatalikod sa kanya, ay may isang lalaking nakaupo, abala sa pagbabasa ng mga papeles. "Sir, this is Althea Ramirez, one of the applicants," sabi ng babaeng naghatid sa kanya bago ito umalis at isara ang pinto. Naiwan si Thea na nakatayo sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Have a seat, Miss Ramirez." Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na malalim, may awtoridad at pamilyar. Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa buong katawan niya. Dahan-dahan siyang umupo sa silyang nasa harap ng mesa, nanginginig ang mga tuhod. Narinig niya ang paglapag ng papel sa mesa at dahan-dahan umikot ang silya. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Thea. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lalaking nasa harap niya ngayon, ang CEO ng De La Vega Corporation, mapupungay na mga mata, matangos na ilong, isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang labi. 7 taon na ang nakalipas, pero hinding-hindi niya malilimutan ang mukhang iyon. Ang mukha ng lalaking kasama niya sa iisang gabing nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Si Sebastian Basti de la Vega, ang ama ni Ethan. Hindi maaari. Naramdaman ni Thea na nanlamig ang buo niyang katawan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kinuha ni Basti ang kanyang resume. Pinag-aralan ito, ang mga mata ay hindi pa tumitingin sa kanya. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Nakikilala kaya siya nito? Naaalala kaya siya nito? Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan nitong ibinaba ang papel. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Malamig, walang emosyon, walang bahid ng pagkakakilala. Para sa lalaki, isa lang siyang ordinaryong aplikante, isang estranghero. Gusto ni Thea na tumakbo,
magtago at huwag nang lumingon pa. Ngunit ang imahe ng eviction notice at ang mainit na noo ni Ethan ay nagpako sa kanya sa kinauupuan. Tinitigan siya ni Basti ng matagal, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. May bahagyang pagkunot sa noo nito na parabang mayroon itong sinusubukang alalahanin, ngunit agad ding nawala. Pagkatapos nagsalita ito, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa loob ng opisina. May tinatago ka ba, Miss Ramirez? Naiwan si Sebastian de la Vega na nakatitig sa pintong isinara ng aplikante. Sumikip ang panga niya. May kung anong hindi maipaliwanag sa babaeng iyon. Sa paraan ng pagkatulala nito, nang makita siya sa halos hindi mahagilap na panginginig ng mga kamay nito at sa biglaang pamumutla na sinubukan nitong itago sa likod ng isang pilit na ngiti. May tinatago ka ba, Miss Ramirez? Ang tanong ay kusang lumabas sa bibig niya, isang patibong, at nahulog ito. Ang takot sa mga mata nito ay hindi maikakaila kahit pa sinubukan nitong panindigan ang kanyang pagsagot. Ngunit sa kabila ng takot na iyon, may nakita siyang iba. Isang determinasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang pagsubok. Nakita niya iyon sa paraan ng pagtindig nito ng tuwid, sa paraan ng pagtagpo ng mga mata nito sa kanya. At ang mga matang iyon, napapikit si Basti at minasahe ang kanyang sentido. Bakit parang pamilyar? Tila isang imahe mula sa isang malayong panaginip, isang alaala na hindi niya mahanap. Stress lang siguro to, bulong niya sa sarili. Sunod-sunod ang mga pulong, sunod-sunod ang mga problema. Wala siyang panahon para sa mga ganitong misteryo. Kinuha niya ang telepono para tawagan ang HR. Ngunit bago pa niya maidial ang numero, umilaw ang screen nito. Doña Elvira de la Vega calling. Napabuntong hininga si Basti, ang kanyang ina. Ma, sagot niya, sinisikap na maging kalmado ang boses. Sebastian, hiho, tumawag sa akin si Isabel. Nakauwi na siya mula sa Europa. Hindi mo man lang sinasabi sa akin. Diretsong sabi ng ina sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy. I was busy, ma. Kakarating lang din siguro niya. Busy? Lagi ka namang busy. Sebastian, kailangan mong ayusin ang dapat ayusin. Si Isabel ang nararapat para sa iyo, para sa pamilya. The Santillans are our allies. This is about legacy. Narito na naman sila, ang walang katapusang usapan tungkol sa legasiya, sa tungkulin, sa pangalan ng pamilya. Tila isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg mula pa noong siya'y bata. Ma, napag-usapan na natin to. What happened between me and Belle is in the past. Marin niyang sabi, ang nakaraan ay pwedeng maging kasalukuyan kung gugustuhin mo. Mag-usap kayo. I've already arranged a dinner for the three of us tonight. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Basti. Ibinaba na nito ang telepono. Napahilamos si Basti sa kanyang muka. Ang pagkainis ay gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang dahilan kung bakit ibinabaon niya ang sarili sa trabaho. Para takasan ang mga ganitong eksena. Para takasan ang mga inaasahan ng lahat sa kanya. Ang pag-uusap nila ng ina ay nagbalik sa kanya sa isang partikular na gabi. 7 taon na ang nakalipas. Gabi ng engagement party nila ni Isabel. Isang gabing puno ng peking ng ngiti at mga pangakong hindi niya kayang panindigan. Bigla isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Isang bar, malakas na ulan sa labas, amoy ng mamahaling alak. Ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat.
Nag-away sila ni Isabel tungkol sa hinaharap, tungkol sa kawalan niya ng pagmamahal. Umalis siya. Nagmaneho ng walang direksyon hanggang sa mapadpad sa isang lugar na hindi pamilyar. Pumasok siya sa isang maliit na bar para magpalamig ng ulo at doon niya ito nakita, isang babae. Simpleng damit, mahabang buhok at mga matang puno ng lungkot pero may kinang ng pag-asa. Hindi niya maalala ang pangalan. Hindi niya maalala kung paano sila nagsimulang mag-usap. Ang tanging naaalala niya ay ang pakiramdam. Ang pakiramdam na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon nakahinga siya. Walang De La Vega, walang tungkulin, siya lang. Ang sumunod ay malabo na. Isang kwarto sa hotel. Ang lambot ng buhok nito sa kanyang mga daliri. At kinabukasan, isang pakiramdam ng pagsisisi at pagkakasala. Iniwan niya ang isang kwintas sa tabi nito bago siya umalis nang walang paalam. Isang kwintas na dapat ay para sa ina ng kanyang magiging mga anak. Ipinilig ni Basti ang kanyang ulo para iwaksi ang alaala. Isang pagkakamali. Isang kahinaan na hindi na dapat maulit. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pinagmasdan ang abalang syudad sa ibaba. Ang isip niya ay bumalik kay Althea Ramirez. Sa determinasyon sa mga mata nito, sa tapang nitong harapin siya kahit halatang takot na takot. May kung anong nag-udyok sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang security. I-rewind nyo ang CCTV footage sa 35th floor mga 30 minutes ago. Focus on the woman who just came out of my office. Ilang sandali lang, lumabas sa screen ng kanyang computer ang video. Nakita niya si Thea na lumabas ng pinto. Ang profesional na tindig nito ay biglang nawala. Napasandal ito sa pader, napahawak sa dibdib, at huminga ng malalim na parabang ngayon lang ulit nakahinga. Ang itsura nito ay hindi lang takot, pagkabigla, halos gumuho. Napatitig si Basti sa screen. Kinumpirma ng video ang kanyang hinala. Mayroon ngang itinatago ang babaeng ito. Isang malaking sekreto. Dapat sana ay itapon na niya ang resume nito. Dapat ay iwasan niya ang anumang gulo. Iyon ang sasabihin ng kanyang utak. Ngunit may ibang sinasabi ang kanyang pakiramdam. Nakikita niya sa babaeng iyon ang isang taong lumalaban. Katulad niya, lumalaban sa mga pagsubok na ibinabato ng mundo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na labag sa kanyang lohika pero tama sa kanyang pakiramdam. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Marco, ang HR manager. Marco, that applicant, Althea Ramirez. Yes, sir? Hire her. I want her to start tomorrow. But sir, yung background check, I don't care. Hire her. Marian niyang utos bago ibaba ang telepono. Sumandal siya sa kanyang silya, hindi sigurado kung tama ba ang kanyang ginawa. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, sa isang maliit na apartment sa kabilang dako ng syudad, si Thea ay kayakap ang kanyang anak habang sinusubukan nitong pakalmahin ang sariling nagwawalang puso. Tapos na. Imposibleng makuha niya ang trabaho. Nakilala man siya nito o hindi, sigurado siyang nabasa nito ang takot sa kanyang mga mata. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hello? Good afternoon. Is this Miss Althea Ramirez? Yes, speaking. This is from De La Vega Corporation's HR department. I'm calling to congratulate you. You're hired. You can start tomorrow.
Nabitiwan ni Thea ang telepono. Ang naramdaman niya ay hindi lang tuwa, hindi lang ginhawa, isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Dahil alam niyang sa pagpasok niya bukas sa gusaling iyon, papasok siya sa isang hawla na siya mismo ang pumili at wala na siyang kawala. Ang bawat pagtunog ng alarm clock ay parang martilyong pumupukpok sa sentido ni Thea. 5:00 ng umaga, ngunit para sa kanya, tila hindi natapos ang gabi. Hindi siya nakatulog. Ang mga salita mula sa HR ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. You're hired. You can start tomorrow. Ang dapat sana'y magandang balita ay naging isang bangungot. Ngayong araw, haharapin niya ang multo ng kanyang nakaraan, ang ama ng kanyang anak, ang kanyang bagong boss. Napatingin siya kay Ethan na mahimbing pa ring natutulog sa kanyang tabi. Medyo bumaba na ang lagnat nito, salamat sa Diyos. Ang mahinahong paghinga ng bata ang nagsilbing lakas niya. Para sa iyo, anak, kakayanin ko to. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat na para bang anumang maling galaw ay magigising ang isang halimaw. Inihanda niya ang almusal at gamot ni Ethan. Tiniyak niyang nakahanda na rin ang damit na isusuot nito bago niya ihatid mamaya kay Aling Nita. Pagkatapos, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata. Isang babaeng pagod na sa pagtakbo. Ngayon, kailangan niyang tumigil sa pagtakbo at harapin ang panganib. Okay, Thea, aktor ka ngayon, bulong niya sa sarili. Isa kang mahusay na sekretarya, walang anak, walang nakaraan, trabaho lang. Pinili niyang muli ang pinakapropesyonal niyang damit. Sinigurado niyang maayos ang kanyang buhok. Naglagay siya ng kaunting makeup, sapat lang para magmukhang presentable at maitago ang kanyang kaba. Ang pinakamahalagang ginawa niya ay ang pagkuha ng kanyang pitaka. Kinuha niya ang nag-iisang litrato ni Ethan. Isang school picture kung saan nakangiti ito ng pagkatamis-tamis at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Delikado, masyadong delikado na dalhin ito sa lugar na iyon. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang cellphone at isa-isang binura ang lahat ng litrato ng kanyang anak. Bawat pagpindot sa delete button ay parang isang kirot sa kanyang puso. Para niyang binubura ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ngunit kailangan. Walang pwedeng maging bakas. Ang unang araw niya sa De La Vega Corporation ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang magpanggap. Ang bawat pagbati ng mga bagong katrabaho, ang bawat ngiti ay sinuklian niya ng isang pekeng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mesa ay nasa labas mismo ng opisina ng CEO. Isang pader na salamin lang ang pagitan nila. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang anino ni Basti. Nakaupo, nakatayo, naglalakad. Ang presensya nito ay mabigat, tila pinipiga ang hangin sa paligid. Thea, welcome sa team. Bati ni Ana, isang masayahing babae mula sa kabilang cubicle. Huwag kang masyadong kabahan kay Sir Basti. Mukha lang masungit yan, pero profesional naman. Salamat, Ana, sagot ni Thea. Pilit na pinapasigla ang boses. By the way, may asawa at anak ka na ba? Tanong ni Ana na tila natural lang sa kanya ang maging mausisa. Napatigil sa paghinga si Thea. Unang pagsubok. Wala pa. Single. Focused sa career. Sagot niya, sinubukang magbiro. Isang kasinungalingan na lasang-lason sa kanyang dila. Buti na lang at may inutos na ang isa pang katrabaho kay Ana kaya natapos na ang kanilang pag-uusap. Nakahinga ng maluwag si Thea, ngunit panandalian lang.
Bumukas ang pinto ng opisina ni Basti. Lumabas ito, suot ang isang dark blue suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit naramdaman ni Thea ang mga mata nito. My schedule for the day, Miss Ramirez. On my desk. Now, utos nito, ang boses ay malamig at walang emosyon bago naglakad papuntang conference room. Mabilis na kumilos si Thea. Kinuha niya ang planner at pumasok sa lungga ng leon. Ang amoy ng mamahaling pabango at kape ay sumalubong sa kanya. Inilapag niya ang schedule sa ibabaw ng napakalinis at organisadong mesa nito. Nang biglang bumukas muli ang pinto, pumasok si Basti, may nakalimutan yata. Nagkatitigan sila. Sa loob ng maliit na espasyong iyon, tila huminto ang oras. Nakita ni Thea ang pagdaan ng pagtataka sa mga mata nito na parabang sinusubukan nitong basahin ang isang librong nakasara. Is there anything else, sir? Tanong ni Thea, ang boses ay bahagyang nanginginig. Umiling lang si Basti at kinuha ang isang folder sa mesa. Make sure all my calls are screened properly. I don't want any unnecessary interruptions. Yes, sir. Mabilis na lumabas si Thea, pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Ang buong umaga ay napuno ng mga utos. Mga tawag sa telepono na kailangan niyang salain, mga email na kailangan niyang ayusin, mga dokumentong kailangan niyang i-encode. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Ito lang ang paraan para hindi siya mag-isip. Para kalimutan kung sino ang lalaking nasa kabilang pader. Dumating ang tanghalian. Niyaya siya ng mga katrabaho niya pero tumanggi siya. Sinabi niyang may tatapusin pa siya. Ang totoo, gusto lang niyang mapag-isa. Nang wala ng tao, kinuha niya ang kanyang cellphone. Gusto niyang tawagan si Aling Nita para kumustahin si Ethan. Ngunit natatakot siya. Baka may makarinig. Sa huli, hindi niya natiis. Nagtago siya sa fire exit at mabilis na nagdial. Aling Nita, kamusta po si Ethan? Pabulong niyang tanong. Okay naman siya, Thea. Kakakain lang. Nakikipaglaro na sa pusa ko. Huwag kang mag-alala. Gumaan ang pakiramdam ni Thea. Salamat po talaga, Aling Nita. Pakisabi po, miss na miss ko na siya. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nakita niya si Basti na nakatayo malapit dito. Mukhang may kinukuha ito sa printer. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Narinig kaya nito, naglakad siya pabalik na tila walang nangyari. Lumipas ang hapon, 5:00. Oras na para umuwi. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit. Sabik na sabik nang makita ang kanyang anak. Nang akmang tatayo na siya, muling bumukas ang pinto ng opisina ni Basti. Miss Ramirez, a moment. Pumasok si Thea, dala ang kanyang bag. I need you to re-encode this report from Salvador Holdings. The data is a mess. I need it first thing tomorrow morning. Sabi ni Basti, inilapag ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Napatingin si Thea sa folder tapos sa orasan. Aabutin siya ng ilang oras para matapos iyon. Gabi na siya makakauwi. Hindi niya masusundo si Ethan. Sir, pwede po bang... Is there a problem? Putol ni Basti, ang mga mata ay matalim. Wala po sir, mabilis na sagot ni Thea. Lunok ang anumang pagtutol. Tatapusin ko po ito. Bumalik si Thea sa kanyang mesa, nabagsak ang mga balikat. Tinawagan niya si Aling Nita at nag-imbento ng dahilan. Overtime. Maraming trabaho. Baka pwede doon na muna matulog si Ethan. Pumayag naman ang matanda. Habang nagtatype, hindi niya mapigilang mapaluha. Ito ang sakripisyo, ang kapalit ng kaligtasan nila, ang layuan ang sarili niyang anak.
Mag-aalas 9 na ng gabi nang matapos siya. Halos wala ng tao sa buong palapag. Tanging ang ilaw na lang mula sa kanyang mesa at sa opisina ni Basti ang bukas. Inayos niya ang kanyang gamit. Pagod na pagod ang katawan at isip. Bago umalis, kinuha niya ang kanyang pitaka para kumuha ng pamasahe. Sa pagmamadali, nadulas ito sa kanyang kamay. Nalaglag ang mga laman nito sa sahig, mga barya, resibo at hindi ang picture ni Ethan. Ang litratong akala niya ay naitago niya sa ilalim ng unan. Siguro'y naipit lang ito sa isang resibo. Ngayon, nakahandusay ito sa makintab na sahig, ang nakangiting mukha ng kanyang anak ay tila nang aasar sa kanyang kapabayaan. Mabilis niya itong pinulot. Ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likod niya. Miss Ramirez, I was about to leave. Napatigil si Basti. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa hawak niyang litrato. Ang litrato na hindi niya nagawang itago ng mabilis. Dahan-dahan itong lumapit. Tila bawat hakbang ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Tumayo ito sa tabi niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Bukas. Sabi nito sa isang boses na hindi niya maintindihan kung nagtatanong o naguutos. Samahan mo ako sa isang site visit at ayoko ng anumang palpak. Hindi man lang nito binanggit ang litrato. Ngunit alam ni Thea sa paraan ng pagtitig nito na nakita nito. Nakita nito ang maliit na bahagi ng sikretong pilit niyang itinatago. At iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o galit na pwede nitong ibigay. Kinabukasan, habang nasa biyahe sila papunta sa construction site, hindi maalis sa isip ni Sebastian ang imahe ng litratong hawak ni Thea kagabi. Isang batang lalaki, mga 6 o 7 taong gulang, nakangiti at ang mga mata ng batang iyon ay tila isang salamin ng mga mata ni Thea. Pero mayroon pang iba, isang bagay na hindi niya matukoy. Isang pamilyar na kislap na gumugulo sa kanyang sistema. Sinulyapan niya si Thea na tahimik na nakaupo sa passenger seat. Nakatitig ito sa labas ng bintana. Ngunit alam niyang malayo ang lipad ng isip nito. Mula kaninang umaga, naging mas maingat ito, mas mailap. Ang pader na itinayo nito sa pagitan nila ay tila mas tumaas at kumapal pa. May problema ba sa report kagabi? Tanong niya, binabasag ang katahimikan. Napalingon ito, bahagyang nagulat. Wala po, sir. Maayos naman po. Good. Iyon lang, bumalik muli ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas puno ng mga tanong na hindi masabi. Sino ang bata sa litrato? Kapatid, pamangkin, anak? Agad niyang iwinaksi ang ideya. Base sa resume nito, 26 na taong gulang ito at single. Pero alam niyang ang resume ay papel lang. Madaling magsinungaling sa papel. Dumating sila sa site. Maalikabok. Maingay. Ang init ng araw ay tumatagos sa kanyang mamahaling suit. Ngunit para kay Basti, ito ang kanyang mundo. Ang pagtatayo, ang pagbuo, ang pag-iiwan ng isang matibay na legasiya. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga engineer, napansin niya si Thea. Maingat nitong sinusulat ang bawat detalye. Ang buhok ay bahagyang tinatangay ng hangin. Sa ilalim ng sikat ng araw na wala ang formalidad ng opisina, nakita niya ang isang babaeng simple, ngunit may angking tatag. Nang pabalik na sila sa sasakyan, natapilok ito sa isang nakausling bato.
Mabilis niya itong nahawakan sa braso bago pa ito tuluyang matumba. Mag-ingat ka, sabi niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang inaasahan. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo at sa sandaling iyon, ang init ay hindi na lang mula sa araw. Isang kuryente ang dumaloy mula sa kanyang kamay na nakahawak pa rin sa braso nito. Naramdaman niya ang init ng balat nito, ang bahagyang panginginig. Mabilis itong bumitaw. Salamat po, sir! Nauna itong naglakad papasok sa sasakyan. Iniwan siyang nakatayo roon, ramdam pa rin ang bakas ng init nito sa kanyang palad. Ang biyahe pabalik ay binalot ng mas makapal na katahimikan. Hindi na ito tumingin sa labas ng bintana. Nakatitig lang ito sa harapan, ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Samantala, si Basti ay pilit na ibinalik ang isip sa trabaho, sa mga numero at plano. Ngunit ang pakiramdam ng balat nito sa kanyang kamay ay pilit na bumabalik. Nang makarating sila sa De La Vega Tower, halos sabay silang bumaba, walang imikan. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina, ipinapalagay na susunod ito sa kanya. Kailangan nilang pag-usapan ang mga susunod na hakbang para sa proyekto. Pagpasok niya sa lobby, napahinto siya. Sa isa sa mga mamahaling sofa, may isang batang lalaking nakaupo. Mag-isa, yakap-yakap nito ang isang maliit na laruang robot. Tumingin-tingin ito sa paligid. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting pagkabagot. Ito ang bata sa litrato. Sigurado siya. Kusang lumambot ang ekspresyon ni Basti. Akmang lalapitan niya ito nang biglang nahulog ang robot mula sa mga kamay ng bata at gumulong sa sahig. Huminto malapit sa kanyang mga paa. Yumuko ang bata para kunin ito, ngunit yumuko rin si Basti. Nauna niyang nakuha ang laruan. "Is this yours, kid?" tanong niya. Isang ngiti ang kusang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango ang bata, medyo nahiya. "Opo, sir." Inabot ni Basti ang laruan. Nang mag-angat ng tingin ang bata para tanggapin ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga mata. Ang mga matang iyon, hindi lang ito kamukha ng mga mata ni Thea. Mayroon itong lalim, isang pamilyar na kislap na parang matagal na niyang kilala. Ang ngiti nito nang makuha ang laruan, tila isang sinag ng araw na tumagos sa pader na yelong matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na init at kapayapaan ang gumapang sa kanyang dibdib. "What's your name?" tanong niya, umupo sa tabi nito. "Ethan po." Ethan, isang malakas na pangalan. "Bakit ka mag-isa dito, Ethan?" "Where's your mom?" "Nasa taas pa po. Pinapunta po ako ni Lola Nita dito kasi po may emergency siya. Sabi niya po, hintayin ko lang daw po si mama dito." Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Thea. Nang makita nito ang eksena, si Basti, ang kanyang CEO, na masayang kausap ang anak nito, ang mundo ni Thea ay gumuho. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala, napalitan ng putlang parang papel. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. "Ethan!" Tawag nito, ang boses ay mataas at puno ng panik. Mabilis itong lumapit at hinila si Ethan patayo sa likod niya na parabang pinoprotektahan ito mula sa isang mabangis na hayop. Nagkunot ang noo ni Basti. "Miss Ramirez, kilala mo ang bata?" Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Gusto lang niyang marinig kung ano ang sasabihin nito. "Ah, opo sir," sagot ni Thea, hindi makatingin ng diretso. Siya po, anak po siya ng kapitbahay ko. Pinabantayan lang po sa akin saglit kasi may emergency daw po. Pasensya na po sa abala."
isang kasinungalingan. Alam ni Basti na kasinungalingan iyon. Nakita niya ito sa paraan ng pag-iwas nito ng tingin, sa panginginig ng boses nito. Ganoon ba, sabi niya, ang boses ay naging malamig muli. Kung ganoon, ihatid mo na siya. Baka hinahanap na yan. Opo, sir. Mauna na po kami. Mabilis na hinila ni Thea si Ethan palayo. Bago sila tuluyang makalabas, lumingon si Ethan at kumaway sa kanya. Bye-bye po, sir! Kusang ngumiti at kumaway pabalik si Basti bago pa niya mapigilan ang sarili. Naiwan siyang nakatayong mag-isa sa gitna ng malawak na lobby. Pinanood niya silang mawala sa umiikot na pinto. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay biglang napalitan ng matinding pagdududa. Ang litrato, ang bata sa lobby, ang panik ni Thea, ang kasinungalingan, at higit sa lahat ang mga mata ng batang iyon. Hindi niya maalis sa isip niya ang mga iyon. Isang imahe mula sa isang malayong nakaraan ang pilit na umahon sa kanyang alaala, malabo at pira-piraso. Napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan naroon pa rin ang bakas ng init na iniwan ng ngiti ni Ethan. Isang tanong ang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nagsimulang magbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Saan ko na nga ba nakita ang mga matang iyon? Lumipas ang ilang araw na tila paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bububog. Bawat kilos ni Thea ay may kasamang pag-iingat. Bawat pag-uusap nila ni Basti ay formal at nakasentro lang sa trabaho. Ngunit sa likod ng propesyonal na pader na iyon, may isang bagay na nagbago. Hindi na binanggit ni Basti ang tungkol sa pagkikita nila ni Ethan sa lobby. Ngunit paminsan-minsan nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nito masabi. At si Thea, sa kabila ng takot, ay nakakaramdam ng kakaibang kaba sa tuwing malapit ito. Isang kabang hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil sa isang damdaming pilit niyang itinatanggi. Isang gabi, kinailangan niyang mag-overtime para tapusin ang isang presentasyon. Siya na lang at si Basti ang naiwan sa buong palapag. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-type sa keyboard at ang ugong ng aircon. Napabuntong hininga si Thea at minasahe ang kanyang mga mata. Pagod na siya. Bigla, isang tasa ng kape ang dahan-dahang inilapag sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo roon si Basti, hawak ang isa pang tasa para sa sarili. Mukhang kailangan mo yan, sabi nito, ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Salamat po, sir, nauutal niyang sagot, nagulat sa simpleng kabaitan nito. Basti is fine when it's just the two of us, sabi nito, sumandal sa gilid ng kanyang mesa. Hindi ako nangangagat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng opisina, nawala ang imahe ng CEO na kinatatakutan. Ang nakikita niya ay isang lalaking mukhang pagod din. Isang lalaking may sariling bigat na pinapasan. Salamat, Basti. Tumango lang ito. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Tahimik na umiinom ng kape. Isang komportabling katahimikan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Thea na hindi lang siya isang empleyado. Naramdaman niyang nakikita siya nito bilang isang tao. Isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ngunit ang pag-asang iyon ay marahas na winasak kinabukasan. Isang kaguluhan ang sumalubong sa kanila sa opisina. May isang babaeng eleganteng-elegante ang dumating na tila pagmamay-ari niya ang buong gusali.
Nakasuot ito ng pulang dress na bumabagay sa kanyang perpektong figura. Ang bawat hakbang nito ay may kasamang kumpiyansa. "Basti, darling!" sabi ng babae sa isang matamis ngunit may command na boses. Agad itong lumapit sa mesa ni Basti at niyakap ito ng mahigpit, isang halik ang idinampi nito sa pisngi. Napako si Thea sa kanyang kinauupuan. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Humiwalay si Basti sa yakap. Ang muka ay hindi maipinta. "Isabel, what are you doing here? I thought you were still in Paris." "I missed you, of course, so I decided to surprise you," sabi ni Isabel. Ang mga mata ay nagniningning. Pagkatapos ay lumingon ito at napako ang tingin kay Thea. Ang ngiti sa mga labi ni Isabel ay bahagyang kumupas. Tinitigan nito si Thea mula ulo hanggang paa, tila sinusuri. Pagkatapos isang kislap ng pagkakakilala at pagkasuklam ang dumaan sa mga mata nito. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Naalala niya, isang gabi, halos 2 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang high-end na hotel para sa isang malaking party. Si Isabel Santillan ay isa sa mga bisita. Aksidente niyang natapunan ng red wine ang mamahaling puting bestida nito. Ang mga salitang binitiwan ni Isabel sa kanya noon ay tila mga asidong sumunog sa kanyang pagkatao. "Walang silbi. Do you know how much this dress costs? It's probably more than what you'll earn in your entire pathetic life." "And who is this?" tanong ni Isabel. Ang tingin ay bumalik kay Basti, ngunit ang tanong ay malinaw na patungkol kay Thea. "Si Althea Ramirez ang bago kong temporary secretary," sagot ni Basti. "Thea, this is Isabel Santillan." "Pleasure to meet you, ma'am." Pilit na sabi ni Thea, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Ramirez?" Pag-uulit ni Isabel, tila nilalasap ang apelyido. "You look familiar. Have we met before? Baka sa mga party na pinupuntahan ko?" "No, I don't think so." Ang bawat salita ay may kasamang patutsada, ipinapamukha sa kanya na hindi sila magkauri. Hindi nakaligtas kay Isabel ang mumurahing sapatos at simpleng damit ni Thea. "Miss Ramirez," utos ni Isabel, hindi na tumitingin kay Basti. "Get me some coffee. Black, 2 sugars." Itinuring siya nito na parang personal na katulong. Akmang magsasalita si Thea nang mag-ring ang telepono ni Basti. Isang importanteng tawag. Tumalikod ito para sagutin iyon, nagbibigay ng perpektong pagkakataon kay Isabel. "Ano pang hinihintay mo?" sabi ni Isabel. Mas matalim na ngayon ang boses. Walang nagawa si Thea kundi tumayo at tumungo sa pantry. Naramdaman niya ang mga mapanuring mata ng kanyang mga katrabaho. Ang kahihiyan ay muling gumapang sa kanyang sistema. Pagbalik niya dala ang kape, inilapag niya ito ng maingat sa harap ni Isabel. "Salamat," sabi ni Isabel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Patuloy itong nakikipag-usap kay Basti na tapos na sa kanyang tawag. Nang akmang babalik na si Thea sa kanyang upuan, nagsalita muli si Isabel, sapat na lakas para marinig ni Basti. "Alam mo, darling, a man of your stature needs a secretary who reflects his status. Far one more polished." Bago pa man makasagot si Basti, tumayo si Isabel at lumapit sa mesa ni Thea. Habang nakatalikod si Basti para kumuha ng dokumento, yumuko si Isabel. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang matamis na ngiti nito ay nawala, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Pabulong itong nagsalita.
Ang bawat salita ay tila isang patalim. Hindi ko alam kung paano ka nakarating dito, pero sisiguraduhin kong babalik ka sa lugar kung saan ka nababagay. Pagkatapos ay tumayo ito ng tuwid at muling ngumiti ng pagkatamis-tamis kay Basti na parabang walang nangyari. Naiwan si Thea na nakaupo, naninigas sa kanyang silya. Ang init ng kape na itinimpla niya kanina ay wala na, napalitan ng yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Ang pag-asa ay nawala. Ang kalaban niya ay hindi na lang ang nakaraan. Nasa harap na niya ito, nakangiti at handa siyang sirain. Ang opisina ni Sebastian ay tila lumiliit sa bawat oras na naroroon si Isabel. Dinala nito hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang amoy ng mamahaling pabango na kumakapit sa hangin at ang isang enerhiyang mapanupil na tila sinasakop ang lahat ng espasyo. Hindi niya gusto ang epekto nito sa paligid, lalo na ang epekto nito kay Thea. Nakikita niya ang bawat patalim na sulyap ni Isabel kay Thea kapag nakatalikod siya, ang bawat utos na ibinibigay nito na may kasamang pagmamaliit, at nakikita niya kung paano ito tinitiis lahat ni Thea. Tahimik, propesyonal, ngunit may bahid ng sakit sa mga matang pilit niyang itinatago. Isang umaga, abala si Thea sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang importanteng board meeting. Nakasalansan ang mga ito ng maayos sa kanyang mesa. Dumaan si Isabel, dala ang kanyang tasa ng kape. Oops! Clumsy me! Isang aksidente. Ang mainit na kape ay tumapon sa ibabaw ng mga papel, lumilikha ng isang malaking mantsa. "Oh my God! I'm so sorry," sabi ni Isabel. Ngunit ang tono nito ay walang bahid ng pagsisisi. Nakita ni Basti ang lahat mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang pagkasira ng mga dokumentong pinaghirapan ni Thea at ang pagpipigil nito ng luha. Lumabas siya ng opisina, ang muka ay naging isang malamig na maskara. "Isabel," sabi niya, ang boses ay mababa ngunit may bigat. "That's enough." Napatingin sa kanya si Isabel, nagulat. "Basti darling, it was an accident." Hindi niya pinansin ang pagdadahilan nito. Lumapit siya sa mesa ni Thea. "Ayos ka lang?" Tanong niya, ang tingin ay nakatuon lang sa dalaga. Tumango si Thea, ngunit hindi ito makapagsalita. "Hayaan mo na yan, ako na ang magpapaliwanag sa board," sabi niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Isabel. "My office, now." Sa loob ng opisina, sinubukan ni Isabel na magpaliwanag, ngunit pinutol niya ito. "I know what you're doing, Belle. Stop it. Althea is my secretary. Treat her with respect." "Respect? Basti, she's just a secretary. Hindi mo ba nakikita? She's not our kind. She's a person doing her job properly, and that's all that matters to me," mariin niyang sabi. Ang pagtatalo ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Ang tensyon ay mas lalo pang tumindi. Nang gabing iyon, hindi na siya nakatanggi sa hapunan na inayos ng kanyang ina. Sa isang mamahaling restaurant, napagitnaan siya ni Doña Elvira at ni Isabel. Pakiramdam niya ay nasa isang korte siya at siya ang hinahatulan. "Sebastian, nakikita mo ba? Si Isabel, she flew all the way here for you," simula ng kanyang ina. "She is perfect. Her family, our family, it's a perfect match. Ito ang legasya na iniwan ng iyong ama." Naramdaman niya ang pamilyar na paghigpit ng kadena sa kanyang leeg, ang tungkulin, ang legasya. "Ma, we're just having dinner," sagot niya, sinubukang maging magaan ang usapan. "Don't worry, tita.
I understand, Basti. He's just been working too hard. Sabi naman ni Isabel, hinahawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. That's why he needs someone like me to help him relax and to make sure he is surrounded by the right people. Ang diin sa salitang right ay isang direktang patama kay Thea. Ang buong hapunan ay isang pagpapahirap. Tumango lang siya at sumang-ayon sa mga panahong kailangan, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang tasang kape na ibinahagi niya sa katahimikan. Nasa isang babaeng pilit na nananatiling matatag sa kabila ng lahat. Samantala, sa isang tahimik na sulok ng restaurant, habang si Basti ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang ina, pasimpleng kinuha ni Isabel ang kanyang telepono. Nagdial siya ng isang numero. Hi Carla, it's Belle. Yes, I'm back. Listen, I need a favor. I need you to check on someone for me. An elementary school student. Ang pangalan ay Ethan, possibly Ethan Ramirez. Mga 7 years old. Ang alam ko lang, sa public school siya malapit sa area kung saan nakatira ang nanay niya. Yes, at Althea Ramirez. Just find out everything you can. Thanks, darling. I owe you one. Pagkatapos ng hapunan, pag-uwi sa kanyang penthouse, hindi mapakali si Basti. Ang pakiramdam na pagkasakal ay sumusunod pa rin sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Walang pag-alinlangan, hinanap niya ang numero ni Thea. Sinagot nito pagkatapos ng ilang ring. Sir Basti? Thea? Sebastian na lang. Pagtatama niya. Huminga siya ng malalim. Tumawag lang ako para humingi ng pasensya. Para po saan, sir? Sa inasal ni Isabel at sa lahat, hindi mo deserve yon. Narinig niya ang pananahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinang boses. Okay lang po. Trabaho lang naman po. Hindi. Hindi okay. Giit niya. Kumusta ka na? Yung mga papeles, naayos mo ba ulit? Opo sir, tinulungan po ako ni Ana. Okay na po lahat. Good. Isang katahimikan ulit, ngunit hindi ito yung nakakailang. Ito yung katahimikang may espasyo para huminga. Sige na, magpahinga ka na, sabi niya sa huli. Good night, Thea. Good night po, Sebastian. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang boses nito ay parang isang balsamong nagpakalma sa nagwawala niyang isipan. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, sa marangyang condo unit ni Isabel, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Binuksan niya ito. Isang maikling report mula sa kanyang kaibigan. Name: Ethan Ramirez. Age: 7. School: Santa Clara Elementary School, Public. Address on record matches Althea Ramirez's at ang pinakahihintay niyang impormasyon. Mother: Althea Ramirez. Father on record: N.A. Isang malamig, kalkulado at matagumpay na nangiti. Ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Isabel Santillan. Hawak na niya ang kanyang alas. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng digmaan na walang sigawan. Isang digmaan ng mga tingin, ng mga pahiwatig, at ng mga pasimpleng patama. Si Isabel ay halos araw-araw nang nasa opisina, umaarteng parang fiancé ni Basti na nagmamalasakit, ngunit ang tunay na layunin nito ay bantayan ang bawat kilos, Tia. Naramdaman ni Thea ang panganib sa bawat paghinga. Ang mga mata ni Isabel ay tila mga laser na sinusunog ang kanyang likod. Nag-iingat siya, doble, tripleng pag-iingat. Walang personal na tawag, walang litrato, walang anumang bakas ni Ethan. Ngunit ang takot ay isang ahas na gumagapang sa kanyang sistema.
lalo na kapag gabi. Ang mga panaginip niya ay puno ng paghahabol, ng pagkawala, ng pag-agaw kay Ethan mula sa kanyang mga bisig. Isang hapon, ipinatawag siya ni Basti sa opisina nito. "Tia, I need you to handle this." Sabi nito, iniabot ang isang asul na folder. Ito ang initial proposal para sa bagong project sa Laguna, ang Salvador Residences. It's highly confidential. Ikaw lang at ako ang pwedeng makakita nito sa ngayon. I-type mo ang mga notes ko at i-email mo sa akin bago ka umuwi. "Masusunod po, sir," sagot ni Thea, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Bumalik siya sa kanyang mesa at sinimulan ang trabaho. Isinantabi niya ang lahat at nag-focus. Ito ang tiwalang ibinibigay sa kanya ni Basti. Hindi niya ito pwedeng sirain. Nang matapos, maingat niyang inattach ang file sa isang email at ipinadala ito sa personal email address ni Basti, tulad ng iniutos. Pagkatapos ay itinago niya ang folder sa isang nakakandadong drawer. Kinabukasan, isang bagyo ang sumalubong sa kanya. Pagdating pa lang niya, naramdaman na niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga katrabaho niya ay nagbubulungan, sumusulyap sa kanya. Paglapit niya sa kanyang mesa, nakita niya si Basti na nakatayo roon kasama si Isabel. Ang mukha ni Basti ay seryoso, isang uri ng seryosong hindi pa niya nakikita dati. Malamig at may bahid ng pagkadismaya. "Good morning, sir!" Bati ni Thea, ang kaba ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Basti. Itinuro lang nito ang screen ng computer. Isang email. Galing sa isa sa mga mahigpit nilang kakumpetensya, ang Montecillo Land Inc. Subject: Salvador Residences Proposal. At sa ibaba, isang maikling mensahe: "Thank you for the information. Will be in touch." "Mr. Montecillo?" bulong ni Thea. "He received an anonymous email late last night," sabi ni Basti. Ang boses ay walang emosyon. "Containing the entire proposal for Salvador Residences. Ang proposal na ikaw lang ang may hawak." "Hindi! Hindi ko po ginawa yan." Depensa ni Thea, ang boses ay nanginginig. Napatingin siya kay Isabel na nakatayo sa gilid. Ang muka ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Basti, darling, are you sure?" sabi ni Isabel. Baka naman nagkamali lang si Althea. Baka napindot niya ang maling email address. "Imposible!" giit ni Tia. "Sinigurado ko pong sa inyo ko lang na-send, sir." Our IT department traced the email back. Patuloy ni Basti, hindi pinapansin si Isabel. Ang mga mata ay nakapako kay Thea. "It came from your computer, sent at 5:37 p.m., a minute after you sent the email to me." Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Thea. Paano? Paanong nangyari iyon? Sigurado siyang wala na siyang ibang ginawa. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po yan magagawa. Hinding-hindi." Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. "Bakit ko po sisirain ang tiwalang ibinigay niyo?" Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Basti. Isang bahagi nito ay gustong maniwala, ngunit ang ebidensya ay malinaw. Itinuturo siya nito, ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang puso ni Thea ay nadurog. Ang pinakamasakit ay hindi ang akusasyon, kundi ang pagdududa sa mga mata ng taong unti-unti na niyang pinahahalagahan. "We'll investigate further," sabi ni Basti sa wakas. Ang boses ay pagod. "For now, just do your work."
Tumalikod ito at pumasok sa kanyang opisina. Isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Thea, nakatayo sa gitna ng opisina, ramdam ang mga mapanghusgang tingin ng lahat. Nang mag-isa na lang siya sa kanyang pwesto, lumapit si Isabel. Ang pekeng pag-aalala sa mukha nito ay nawala na, napalitan ng isang ngiting tagumpay. Kawawa ka naman, pabulong nitong sabi. Wala ka talagang laban, ano? Hindi sumagot si Thea. Nanginginig ang kanyang mga labi sa galit at kawalan ng magawa. May alok ako sa'yo. Patuloy ni Isabel, inilabas ang kanyang telepono. Ipinakita nito ang isang litrato sa screen. Isang litratong kuha mula sa malayo. Si Ethan naglalaro sa labas ng kanilang apartment. Masaya, inosente, walang kamalay-malay. Nanigas si Thea. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Maganda ang anak mo, sabi ni Isabel, ang boses ay parang lason. Kamukha niya ang pamilya de la Vega. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman ni Doña Elvira na may isang bastardo ang kanyang nag-iisang tagapagmana o kapag nalaman ng media? Sa tingin mo, hahayaan ka nilang manatili sa tabi ng bata? Ang bawat salita ay isang suntok. Umalis ka, sabi ni Isabel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Mag-resign ka. Maglaho ka na parang bula at hindi malalaman ni Numan ang tungkol sa anak mo. Kapag hindi dinunggol nito ang telepono, sisirain ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang kinabukasan ng batang yan. Nakatitig lang si Thea sa litrato ni Ethan. Ang kanyang munting anghel, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Wala siyang pakialam sa trabaho, wala siyang pakialam sa reputasyon niya. Pero si Ethan, hindi niya pwedeng isugal si Ethan. Nang gabing iyon, bumalik si Thea sa opisinang madilim at tahimik. Wala ng tao. Umiiyak siyang nag-type sa computer. Isang maikling sulat, resignation letter. Inimprenta niya ito, pinirmahan ng nanginginig na kamay. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa ni Basti. Sa tabi nito, inilagay niya ang kanyang company ID. Bago siya tuluyang tumalikod, sinulyapan niya ang pinto ng opisina ni Basti. Ang lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa ay siya ring lugar na sumira nito. Tapos na, wala nang babalikan. Oras na para tumakbo ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina ni Sebastian nang umalis ang huling empleyado. Ngunit para sa kanya, ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ang imahe ng nasasaktang mga mata ni Thea ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya naniniwala. May isang bahagi sa kanya, isang malakas na kutob na nagsasabing imposible itong gawin ni Thea. Pero ang ebidensya, napahilamos siya sa kanyang mukha. Pagod na pagod siya. Hindi sa trabaho, kundi sa mga laro at manipulasyon na nangyayari sa paligid niya. Kinuha niya ang kanyang briefcase, handa nang umuwi at subukang kalimutan ang lahat kahit panandalian lang. Ngunit paglabas niya ng kanyang pinto, isang puting papel sa ibabaw ng mesa ni Thea ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nilapitan niya ito. Sa ibabaw ng papel, nakasulat ang dalawang salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Resignation letter. Sa tabi nito ang company ID ni Thea. Isang pakiramdam ng biglaang pagkawala ang dumaloy sa kanyang sistema, mas malakas at mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Hindi pwede.
Hindi siya pwedeng umalis ng ganito. Kinuha niya ang sulat at binasa. Maikli lang, formal, walang emosyon, walang paliwanag. Tanging pasasalamat sa oportunidad at isang agarang pagbibitiw. Ito ang ginagawa ng isang taong may kasalanan, tumatakas. Ngunit ito rin ang ginagawa ng isang taong sumusuko na, isang taong wala ng pag-asa. Muling sumagi sa isip niya ang mga mata nito kanina, puno ng sakit at pagmamakaawa. Sir, maniwala po kayo sa akin. Umiling si Basti. Hindi tama. Mayroong mali. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang gabi. Hindi pa tapos ang laban. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina at tinawagan ang head ng IT department. Isang lalaking may utang na loob sa kanya. Leo, it's Basti. I need you to come back to the office. It's an emergency. At dalhin mo ang lahat ng access logs para sa computer ni Althea Ramirez. Everything. Now. Habang naghihintay, sinubukan niyang tawagan si Thea. Ring lang ito ng ring, walang sagot. Sinubukan niya ulit at ulit. Mailbox. Isang oras ang lumipas. Dumating si Leo na nagmamadali. Sir Basti, ano pong problema? Leo, I need the truth. Sabi ni Basti, diretsong nakatingin sa mga mata nito. Tungkol sa email na nag-leak ng proposal. Alam kong may access ka sa lahat. Tell me what really happened. Nag-atubili si Leo, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sir, yung ebidensya po. I don't care about the evidence you showed me this morning. I care about the raw data. Show it to me. Mariin niyang utos. Sa loob ng kalahating oras, sinuri nilang dalawa ang mga linya ng code, ang mga timestamp, ang mga IP address. At doon, sa gitna ng libu-libong datos, ikita ito ni Basti. Isang maliit na inconsistency. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Basti. Itinuturo ang isang partikular na log. Napalunok si Leo. Sir, ibig sabihin po niyan, ang email ay hindi direktang ipinadala mula sa computer ni Miss Ramirez. It was a forwarded command. Ibig sabihin, may gumamit ng remote access para gamitin ang computer niya at palabasing doon nang galing ang email. Sino? Tanong ni Basti. Ang boses ay nagbabaga na sa galit. According to the source IP, nanginginig ang boses ni Leo. It came from a computer on the same floor. Na-trace ko po sa opisina ni Ma'am Isabel. Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang malamig at nakakakilabot na galit ang gumapang sa buong katawan ni Basti. Si Isabel. Ang lahat ng ito ay gawa ni Isabel. Ang aksidente sa kape, ang mga patutsada, ang bitag. Naintindihan na niya ang lahat. Ginawa ito ni Isabel para paalisin si Thea. At siya, naniwala siya. Nagduda siya kay Thea. Siya ang dahilan kung bakit ito umalis. Sir, pinilit lang po ako ni Ma'am Isabel. Pag-amin ni Leo, pinantaan niya po ako ay umalis ka na. Putol ni Basti, ang boses ay halos hindi na niya makilala. Nang makaalis si Leo, sinuntok ni Basti ang pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit at pagsisisi na nararamdaman niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang makausap si Tia. Kailangan niyang magpaliwanag, mag-sorry, itama ang lahat. Nag-dial siya ulit, mailbox pa rin. Nasaan siya? Ano ang gagawin niya? Bigla niyang naalala. Ngayong gabi ang 50th anniversary gala ng De La Vega Corporation. Isang malaking event. Noong isang araw, sinabihan niya si Thea na kailangan itong dumaan doon kahit saglit lang
para i-turn over ang ilang final documents sa event organizer. Baka nandoon siya. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at tumakbo palabas ng opisina. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang maunahan si Isabel. Kailangan niyang mahanap si Thea. Habang nagmamaneho siya na parang hinahabol ng demonyo, ang isip niya ay lumilipad. Ang mga alaala ni Thea, ang determinasyon sa mga mata nito noong interview, ang ngiti nito nang bigyan niya ng kape, ang takot nito nang makita si Ethan, lahat ay bumabalik. At ang alaala ni Ethan, ang nangiti ng bata, ang mga mata nito. Muli ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya ay bumalik, mas malakas, mas malinaw. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang matakot sa posibleng sagot. Samantala sa labas ng Grand Hotel kung saan ginaganap ang party, isang bata ang nakakapit sa kamay ng isang matandang babae. Lola Nita, bakit po tayo nandito? Akala ko po may bibilhin lang tayo sa labas. Tanong ni Ethan. Nandito kasi ang mamama mo, apo, sagot ni Aling Nita. May ibibigay lang siya saglit. Sabi niya, antayin natin siya dito sa labas. Pero na-miss na kita agad, kaya sumunod na ako. Yehey! Si mama! Sa loob ng bulsa ng kanyang maliit na jacket, mahigpit na hinawakan ni Ethan ang isang bagay. Isang baubat na nakita niya kanina habang naglalaro sa mga lumang gamit ng kanyang ina. Isang makintab na kwintas na may kakaibang pendant. Plano niyang ibigay ito kay mama bilang sorpresa. Hindi niya alam na ang hawak niyang iyon ang susi na magbubukas sa lahat ng sikreto. Ang entrance ng Grand Ballroom ay tila bibig ng isang halimaw na handang lumamon sa kanya ng buo. Nakatayo roon si Thea, suot pa rin ang kanyang simpleng damit pang-opisina. Isang maliit na sobre lang na naglalaman ng mga dokumento ang hawak. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan sa gitna ng naraganaan ng katuginan, sa gitna ng karagatan ng mga mamahaling gown at alahas. Ang gusto lang niya ay mahanap ang event organizer, ibigay ang sobre, at maglaho na ng tuluyan. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Pagpasok niya, ang unang mukhang nakita niya ay ang mukha ng taong pinaka-ayaw niyang makita. Si Isabel. Maganda ito sa kanyang emerald green na gown, tila isang reyna. At nang makita siya nito, isang nanggiting tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Look what the cat dragged in, sabi ni Isabel, hinarang ang kanyang daan. Ang boses nito ay sapat na lakas para makuha ang atensyon ng ilang tao sa paligid. Akala ko ba nag-resign ka na? O baka naman nandito ka para magnakaw ng mga silverwares? Wala akong panahon para sa iyo, Isabel. Malamig na sabi ni Thea, sinubukang lampasan ito. Ngunit hinawakan siya ni Isabel sa braso. Mahigpit, hindi ka aalis. Ang mga bulungan ay nagsimula na, ang mga tao ay napapatingin sa kanilang gawi. Ano bang ginagawa mo dito? Patuloy ni Isabel, ang boses ay mas lalo pang lumakas, umaarteng biktima. Pagkatapos mong subukang sirain ang kumpanya, may lakas ka pa ng loob na magpakita dito. Isa kang ahas, isang gold digger na may tinatagong baho. Ang bawat salita ay isang sampal. Gusto ni Thea na magpaliwanag, ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Siya ang hamak na sekretarya. Si Isabel ang kilalang socialite. Bitawan mo ako, mariing sabi ni Thea. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng lahat ang sikreto mo? Hamon ni Isabel, na isa kang desperadang babae na may anak sa pagkadalaga at ginagamit mo ang anak mo para makakuha ng simpatya at pera. Napuno
ng hiyawan at bulungan ang paligid. Ang mga cellphone ay nagsimula ng itaas para kumuha ng video. Naramdaman ni Thea ang milyon-milyong matang humuhusga sa kanya. Gusto niyang magtago, magpalamon sa lupa. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang maliit na boses ang pumunit sa lahat ng ingay. Mama! Napalingon ang lahat, pati na si Thea. Doon, sa may entrance, nakatayo si Ethan. Nakawala ito sa pagkakahawak ni Aling Nita at tumakbo papasok. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ina. Tumakbo ito papalapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga taong nakatingin. Mama, umiyak ka po ba? Tanong ng bata, hinahawakan ang kanyang kamay. Para kay Thea, ang pagdating ni Ethan ay parehong isang kaligtasan at isang kapahamakan. Ang tanging gusto niya ay yakapin ito, ngunit alam niyang ang pag-amin na ito ay anak niya sa harap ng lahat ay ang katuparan ng banta ni Isabel. Ethan, anong ginagawa mo dito? Nanginginig niyang sabi. Surprise po, sabi ng bata. Ang inosenteng mukha ay nagliwanag. Inilahad nito ang kanyang maliit na kamay. Para po sa'yo, Mama. Nakita ko po sa baul mo. Ang ganda po. Sa palad ni Ethan, nakalatag ang isang silver na kuwintas. Simple lang ito, ngunit ang pendant nito ay kakaiba. Isang disenyong tila pinagtagpong araw at buwan. Napako ang tingin ni Thea sa kwintas. Ang kwintas mula sa gabing iyon. Ang nag-iisang alaala ng lalaking hindi niya dapat binalikan. Samantala, sa kabilang dulo ng ballroom, kalalapag lang ng telepono ni Basti matapos ang isang maikling tawag mula sa security na nagsasabing may kaguluhan sa entrance. Mabilis siyang naglakad papunta roon. Ang puso niya ay kumakabog. Pagdating niya, tumambad sa kanya ang eksena. Si Thea na papaligiran, si Isabel na may itsurang demonyo, at sa gitna ng lahat, isang bata. Si Ethan, at sa kamay ng bata ang kwintas. Ang kwintas na minana niya pa sa kanyang lola. Ang kwintas na ibinigay niya sa isang babaeng may malulungkot na mata 7 taon na ang nakalipas sa isang gabing pilit niyang kinakalimutan. Ang mga piraso ng puzzle, ang mga pamilyar na mata ni Thea, ang hindi maipaliwanag na koneksyon niya kay Ethan, ang pagtatago ni Thea ng litrato, ang kasinungalingan sa lobby, at ngayon ang kwintas. Lahat ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Isang nakabibinging pagsabog ng katotohanan. Ang hangin ay tila naubos. Ang ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay si Thea na umiiyak at ang batang may hawak ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumakad na parabang nasa isang panaginip. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya. Ang mga bulungan ay huminto. Huminto siya sa harap nilang tatlo. Hindi niya pinansin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa bata. Dahan-dahan, lumuhod siya para maging kapantay nito. Ang kanyang mamahaling suit ay umabot sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Ethan na may hawak ng kwintas. Tumingin siya sa mga mata ng bata, ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng kanyang ama. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Basti. Ang butas sa kanyang puso na matagal na niyang hindi maintindihan ay biglang napuno. Nag-angat siya ng tingin kay Thea na ngayon ay humahagulgol na. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay isang pabulong na sigaw, puno ng sakit, pagkabigla, pagsisisi, at isang hindi masukat na pag-asa. Isang tanong
nababago sa kanilang lahat magpakailanman. Anak ko? Ang tanong ay binitiwan niya sa isang pabulong na sigaw at pagkatapos noon, ang buong mundo ay nanahimik. Ang mga bulungan ay namatay. Ang mga flash ng kamera ay tila nagyelo sa ere. Ang tanging naririnig ni Sebastian ay ang malakas at mabilis na dagundong ng sarili niyang puso. Isang ritmong nagsasabing, totoo, totoo, totoo. Nakatitig pa rin siya kay Thea. Ang paghagulgol nito ang nagsilbing kumpirmasyon. Ang unang emosyong gumapang sa kanya ay hindi tuwa, kundi isang matinding galit. Isang galit na nag-ugat sa 7 taon. 7 taon na ipinagkait sa kanya. 7 kaarawan na pinalampas niya. 7 Pasko na hindi niya naranasang maging ama. Ngunit ang galit na iyon ay agad na natabunan nang muli niyang tiningnan ang bata. Si Ethan, ang kanyang anak, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Ang mga mata nito, ang kanyang mga mata, ay puno ng mga tanong. Is this true? Isang boses ang bumasag sa lahat. Si Isabel. Ang mukha nito ay puno ng pagkasuklam at hindi paniniwala. Basti, huwag kang maniwala sa kanya. Isa itong bitag, pera mo lang ang habol ng babaeng yan. Noon lang bumalik ang lakas ni Basti. Ang CEO sa loob niya, ang lalaking sanay mag-utos. Ang ama na kailangang protektahan ang kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya hindi kay Thea, kundi sa hepe ng kanyang security. Escort Miss Santillan out of the premises. Now, utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. And make sure she never sets foot in any De La Vega property ever again. Basti! You can't do this to me! Sigaw ni Isabel habang kinaladkad siya ng mga gwardya. Hindi siya lumingon. Nagbigay siya ng isa pang utos sa kanyang mga tauhan. Walang kamera, walang video. Siguraduhin niyong walang makakalabas na litrato mula sa gabing ito o lahat kayo ay mananagot sa akin. Pagkatapos, bumaling siya kay Thea na nakatayo pa ring parang estatwa, yakap-yakap si Ethan. Dahan-dahan niyang hinawakan ito sa braso. Sumunod kayo sa akin. Dinala niya sila palayo sa mga matang mapanghusga sa isang private suite sa itaas na palapag ng hotel. Isinara niya ang pinto at sa wakas ang ingay ng mundo ay naiwan nila sa labas. Sa loob ng kwarto, ang katahimikan ay mas mabigat. Si Ethan, na nararamdaman ang tensyon, ay mas lalong humigpit ang yakap sa binti ng kanyang ina. Lumuhod si Basti sa harap ng bata. Ethan, pwede ka bang maglaro muna sa kabilang kwarto? May pag-uusapan lang kami ng mama mo. Saglit lang, promise. Tumango ang bata at pumasok sa connecting room. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, humarap si Basti kay Thea. Ang lahat ng emosyong pinigilan niya kanina ay sumabog. 7 taon, Thea, sabi niya. Ang boses ay puno ng sakit. 7 taon mo siyang itinago sa akin. Bakit? Anong karapatan mo? Natakot ako. Sagot ni Thea, ang mga luha ay muling bumuhos. Natakot ako, Basti. Anong aasahan mong gagawin ko noon? Isa ka sa pinakamayamang tao sa bansa. At ako? Isa lang akong dalagang waitress na nagkamali. Anong laban ko sa'yo? Sa pamilya mo? Naisip ko, aagawin mo siya sa akin. Itatago mo siya at hindi ko kakayanin yon. Ang bawat salita niya ay isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Basti.
Naalala niya kung sino siya 7 taon na ang nakalipas. Isang lalaking sunod-sunuran sa kanyang pamilya. Isang lalaking nakatakdang pakasalan ang isang babaeng hindi niya mahal. Baka nga, baka nga ganoon ang ginawa niya noon. I had the right to know. Giit pa rin niya, ngunit mas mahina na. At ako, may karapatan akong protektahan ang anak ko. Sigaw pabalik ni Thea. Mula sa isang mundong hindi ko naiintindihan, mula sa isang mundong alam kong dudurugin lang kami. Natahimik si Basti. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang napakatinding pagsisisi. Tama si Thea. Siya ang may kasalanan. Sa kanyang karuwagan noon, sa kanyang pagtakas sa responsibilidad, bumukas ang pinto ng kabilang kwarto at sumilip si Ethan. Mama, okay ka lang po? Muling lumuhod si Basti. Sa pagkakataong ito, wala nang galit. Tanging pagmamahal na lang. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ethan, halika dito. Nag-alinlangan ang bata ngunit dahan-dahan itong lumapit. Hinawakan ni Basti ang maliit nitong muka. Pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, ang peklat sa gilid ng labi nito, katulad ng sa kanya. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, ang unang yakap. Ang pakiramdam ng maliit na katawan sa kanyang mga bisig ang pinakamasarap at pinakamasakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Masarap dahil sa wakas, hawak na niya ang kanyang anak. Masakit dahil sa 7 taon ng mga yakap na hindi niya naibigay. I'm sorry, anak. I'm so sorry. Bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng suite. Pumasok si Doña Elvira, ang mukha ay puno ng galit. Sebastian, ano ang kahibangang ito? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa babaeng ito. Dahan-dahang tumayo si Basti. Inilagay niya si Ethan sa likod niya, isang panangga sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang ina. Hinarap niya si Doña Elvira. Ang mga mata ay matatag. Ma, he is my son, deklara niya. Ang boses ay hindi nag-aalinlangan. At si Thea, sila ang pamilya ko at poprotektahan ko sila kahit kanino, kahit sayo. Natigilan si Doña Elvira, hindi makapaniwala sa narinig. Umalis ka na, ma. Mag-uusap tayo bukas. Pero ngayon ang pamilya ko ang kailangan ko. Walang nagawa ang matanda kundi tumalikod at umalis. Dala ang isang pagkatalo. Nang sila na lang ulit ang naiwan, bumaling si Basti kay Thea. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Ngunit mayroon ng bahid ng pag-asa. Lumapit siya. Tinitigan niya ang babaeng nagtiis ng mag-isa sa loob ng 7 taon. Ang babaeng buong tapang na itinaguyod ang kanilang anak. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sabi niya sa isang mahinahong boses. Marami pa tayong kailangang ayusin. Hinawakan niya ang kamay ni Thea at pagkatapos ay ang kamay ni Ethan. Pinagsiklop niya ang kanilang mga palad. Umuwi muna kayo. Huminto siya saglit, tinititigan sila ng may buong pagmamahal at determinasyon. Sa bahay ko. Ang biyahe papunta sa bahay ni Basti ay binalot ng isang mabigat ngunit hindi nakakailang nakatahimikan. Si Ethan, pagod na sa mga pangyayari, ay nakatulog sa kandungan ni Thea sa backseat. Si Basti naman ay seryosong nagmamaneho. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanila sa rearview mirror.
Ang bahay ni Basti ay hindi isang bahay. Isa itong modernong penthouse unit na sumasakop sa buong top floor ng isang mamahaling kondominium. Ang mga dingding na salamin ay nagpapakita ng kumikinang na syudad sa gabi. Ito ay isang mundo na napakalayo sa maliit at masikip nilang apartment. Dito muna kayo, sabi ni Basti, ang boses ay malumanay. Mas ligtas kayo dito. Maingat niyang binuhat ang natutulog na si Ethan mula sa sasakyan at dinala ito sa isa sa mga guest room. Inihiga niya ito sa malambot na kama at kinumutan. Napatayo lang si Thea sa may pintuan, pinapanood ang eksena na parang isang panaginip. Ang ama at anak sa wakas ay magkasama. Isang kirot ng saya at lungkot ang sabay na tumusok sa kanyang puso. Nang makalabas si Basti, naiwan silang dalawa sa sala. Ang lawak ng espasyo sa pagitan nila ay tila sumisalamin sa lawak ng 7 taon na nawala. Magpahinga ka na, sabi ni Basti. Marami tayong pag-uusapan bukas. Tumango lang si Thea. Walang salitang kayang maglarawan sa pagod at sa bugso ng emosyon na nararamdaman niya. Kinabukasan, nagising si Thea sa amoy ng nilulutong pagkain. Dahan-dahan siyang bumangon at sinundan ang amoy papunta sa kusina. Doon, naabutan niya si Basti, ang makapangyarihang CEO na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at pajama pants at mukhang nalilito habang sinusubukang magprito ng itlog. Isang itlog ang sunog at ang isa naman ay basag. Good morning, bati nito, bahagyang nahihiya. I'm trying to make breakfast. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. Ako na sana. No, ako na. Gusto kong, gusto kong subukan. Umupo si Thea sa breakfast nook at pinanood siya. Sa kabila ng pagiging klutz sa kusina, mayroon siyang nakitang determinasyon sa mga mata nito. Isang pagnanais na bumawi, na maging parte ng buhay nila. Maya-maya, lumabas si Ethan, kinukusot pa ang mga mata. Mama, nasaan po tayo? Good morning, champ, bati ni Basti. Lumuhod para maging kapantay nito. Nasa bahay natin. Ang mga sumunod na araw ay isang serye ng mga unang almusal na magkakasama. Unang paglalaro ng video games kung saan laging nagpapatalo si Basti. Unang pagbabasa ng bedtime story kung saan ang malalim na boses ni Basti ay nagpapatulog hindi lang kay Ethan, kundi pati na rin sa mga takot sa puso ni Thea. Unti-unti, ang penthouse na dati malamig at malungkot ay napuno ng tawanan ni Ethan at ng init ng isang nabubuong pamilya. Isang gabi, pagkatapos nilang patulugin si Ethan, naupo sila sa balkonahe. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Tia, I'm sorry, basag ni Basti sa katahimikan. Napatingin sa kanya si Thea. Sorry dahil wala ako. Patuloy nito. Sorry sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan mong mag-isa. Sorry kung naging duwag ako 7 taon na ang nakalipas. At sorry kung nagduda ako sa'yo sa opisina. Dapat pinakinggan kita. Ang bawat salita ay sinsero. Naramdaman ni Thea ang bigat ng pagsisisi sa boses nito. Ako rin. Sorry, sagot niya. Sorry kung naging makasarili ako. Kung ipinagkait ko sa iyo ang pagkakataong maging ama. Pero Basti, ang takot ko noon, totoo yon. Alam ko, sabi nito, at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang pangakong hindi na siya bibitawan pa. Pero hindi na ngayon. Hindi na kita hahayaang matakot pa. Hindi ko na kayo hahayaang mawala.
Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Basti ang kanyang mga salita. Hinarap niya ang board of directors at inanunsyo ang tungkol kay Ethan. May mga tumutol, ngunit nanindigan siya. Hinarap niya ang kanyang ina at kahit masakit, sinabi niyang kung hindi nito kayang tanggapin sina Tia at Ethan, handa siyang talikuran ang lahat. Siya na rin mismo ang nag-ayos ng gusot sa opisina. Ipinakita niya ang ebidensya ng paninira ni Isabel at nilinis niya ang pangalan ni Thea sa harap ng lahat. Isang hapon, isinama sila ni Basti sa isang lugar na hindi pamilyar kay Thea, isang tahimik na sementeryo. Huminto sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Don Ricardo de la Vega. "Dad, I'd like you to meet them," sabi ni Basti. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hinawakan niya ang kamay ni Thea at inakbayan si Ethan. Si Althea, ang babaeng mahal ko, at si Ethan, ang apo niyo po. Niyakap ni Basti si Ethan. Ang pangalan niya ay Ethan Ricardo. Ipinangalan ko siya sa iyo. Napaluha si Thea. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, hindi lang ito tungkol sa kanilang tatlo. Ito ay tungkol sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan at pagbuo ng isang bagong kinabukasan. "Dad," patuloy ni Basti habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Thea. "Nangako po ako sa inyo na ipagpapatuloy ko ang legasya niyo. Akala ko ang legasya ay tungkol sa mga gusali at pera. Mali po pala ako." Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga kamay ni Thea at Ethan. Ito pala ang pinakamahalagang legasya. Humarap si Basti kay Thea, ang pagmamahal sa mga mata nito ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Sila na po ang pamilya ko. Ang linggo ng umaga ay may dalang kakaibang liwanag. Hindi na ito ang liwanag na gumigising kay Tia sa takot at pangamba, kundi isang liwanag na may dalang init at pag-asa. Mula sa kama, pinanood niya ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay, si Basti at si Ethan, magkayakap na natutulog. Ang braso ni Basti ay nagsisilbing proteksyon sa kanilang anak, habang ang maliit na kamay ni Ethan ay nakapatong sa dibdib ng kanyang ama. Ang kanilang mga paghinga ay sabay, isang perpektong ritmo ng kapayapaan. 7 taon siyang nangarap ng isang buong pamilya para kay Ethan. Ngayon, hindi na ito isang panaginip. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi sila magising. Sa sala, ang mga sinag ng araw ay tumatagos sa malaking bintana. Ang penthouse na dati ay tila isang malamig na museo ay isa ng tahanan. May mga laruan ni Ethan na nakakalat sa sahig, may mga drawing na nakadikit sa ref, at may isang pares ng tsinelas sa tabi ng mamahaling sapatos ni Basti. Ang kanilang mga mundo ay tuluyan ng nag-isa. Isang araw, sabi ni Basti, "Let's go out. Tayong tatlo lang." Walang driver, walang bodyguard. Si Basti lang ang nagmamaneho ng isang simpleng SUV, si Thea sa tabi niya, at si Ethan sa likod masayang kumakanta. Dinala sila ni Basti sa isang malawak na parke na puno ng mga puno at pamilyang naglalaro. Bumili sila ng sorbetes. Nagpalipad sila ng saranggola. Naghabulan sila sa damuhan hanggang sa mapagod at humiga silang tatlo sabay-sabay na pinapanood ang mga ulap. "Mama, Papa, tingnan niyo po. Yung ulap, mukhang aso," turo ni Ethan. Napatingin si Thea kay Basti. "Papa." Iyon ang unang beses na narinig niyang tinawag ni Ethan si Basti sa ganoong paraan.
Isang luha ng kaligayahan ang namuo sa kanyang mga mata. Nakita ni Basti ang luhang iyon at ang nangiti na ibinigay nito sa kanya ay nagsasabing narinig din nito. POV, Sebastian Basti de la Vega. Papa, ang isang salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa anumang business deal na naisara niya. Mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ng De La Vega. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng asul na langit, habang nakahiga sa damuhan kasama ang kanyang mag-ina, naramdaman ni Basti ang isang uri ng kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera. Ito pala yon. Ito pala ang kulang sa kanya. Pinanood niya si Thea na tumatawa habang kinikiliti si Ethan. Ang tawa nito ay ang pinakamagandang musikang narinig niya. Ang babaeng ito na dumaan sa impyerno ng mag-isa para protektahan ang kanilang anak ay ang pinakamatapang na taong kilala niya. Hindi siya karapat-dapat sa kanya, ngunit gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para maging karapat-dapat araw-araw. Nang medyo huminahon na sila, umupo si Thea, nakasandal sa isang puno. Si Ethan naman ay abala sa paghabol sa mga paru-paro. Ito na ang pagkakataon niya. Lumapit siya kay Thea. Walang singsing, walang magarbong plano. Tanging ang katotohanan lang na nasa kanyang puso. Umupo siya sa harap nito. Thea? Sabi nito, nakangiti pa rin. Noong una kitang makita sa interview, simula niya, ang una kong naisip ay may tinatago ka. At tama ako, itinago mo sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bahagyang nawala ang nangiti ni Thea. Pero, patuloy niya, itinago mo rin sa akin ang isang babaeng hindi ko akalain na mahahanap ko. Isang babaeng malakas, mapagmahal, at kayang gawin ang lahat para sa pamilya. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Wala akong singsing na maiaalok sa iyo ngayon dahil ang gusto kong ibigay sa iyo ay higit pa roon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito sa ibabaw ng damuhan. Althea Ramirez, hindi ko maibabalik ang 7 taon na nawala, pero ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating. Ipinapangako kong magiging ama ako na karapat-dapat para kay Ethan at magiging asawa ako na karapat-dapat para sa iyo. Will you let me spend the rest of my life proving that to you? Will you build this family with me? Ang mga luha sa mga mata ni Thea ay hindi na dahil sa kalungkutan, kundi sa purong kaligayahan. Tumango ito, hindi makapagsalita. Kinuha ni Basti mula sa kanyang bulsa hindi ang isang singsing, kundi ang kwintas. Ang kwintas na nagsimula at nagdugtong sa kanilang kwento. Dahan-dahan niyang isinuot ito sa leeg ni Thea kung saan ito nararapat. I love you, Thea. I love you too, Basti. Sagot nito sa gitna ng mga luha. Mama, Papa, tulong. Sigaw ni Ethan, natapilok habang naghahabol ng paru-paro. Sabay silang napatayo at tumakbo palapit dito. Binuhat ni Basti si Ethan at ipinatong sa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Thea. Habang naglalakad sila papalayo sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, ang tawa ni Ethan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Si Basti, si Thea at si Ethan magkakasama, buo. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Basti. Nakita niya sa screen ang pangalan ng kanyang ina. Tumingin siya kay Tia na tumango sa kanya ng may pag-unawa. Ngumiti si Basti
pinindot ang ignore at ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. May oras para doon. May oras para ayusin ang lahat. Ngunit sa ngayon, sa sandaling ito, ang mahalaga lang ay ang pamilya niya, ang kamay ng babaeng mahal niya na hawak niya, at ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga balikat, ang kanilang simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Basti, Thea at Tangiti at ng kanilang munting si Ethan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming maraming salamat aking minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pagiyak, at pag-asang pinagsaluhan natin sa kuwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Thea at Basti, para ko na rin silang naging mga kaibigan. Naramdaman ko ang takot ni Thea, ang bigat na pinapasan ni Basti, at ang inosenteng pag-ibig ni Ethan. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nagkasala sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang pagpupugay sa katatagan ng bawat ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. At higit sa lahat, ito ay isang mensahe na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may liwanag ng pag-asa at laging may pagkakataon para sa isang panibagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot kina Thea at Basti? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyo ay parte ng pagbuo ng kuwentong ito. Hanggang sa ating susunod na kuwentuhan, laging tatandaan na ang pinakamagandang istorya ng pag-ibig ay yung isinulat ng tadhana at tinapos ng dalawang pusong piniling magpatawad at magmahal muli. Pusong Tagalog TV